anyone who claims to live in Christ must walk as He walked. Kung paano nilakad at kinilos ng Panginoon, ganon din dapat raw ang ating pamumuhay sa lupang ito. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Our vision for the church must to become like Jesus. Ang ating pong panaginip o ating pong pananaw para sa ating gawain ay lahat po tayo ay maging katulad ni Kristo. The goal of all history is that the church should become the bride of Christ. Na ang sabi raw po mga kapatid na ang gawain ito dinescribe mga kapatid na nobya o magiging asawang babae ng ating Panginoong Hesus, the church. Of course mga kapatid, malalaman natin na hindi basta-basta bride ang hinahanap ng Lord. Kailangan ito po ay nilinis niya, kailangan ito mga kapatid sumusunod sa Kanya at loyal sa Kanya at tapat sa Kanya. As we study the New Testament, we indeed discover 8 things Christ did do. From heaven, He came to down on earth. 8 bagay mga kapatid, at lahat po ng Kanyang ginawa ay sinimulan ko po sa letter S. Firstly, mga kapatid, He came to this earth, amen, to do His work, to smash the work of the devil, upang puksain at sirain ang lahat ng gawain ng diablo. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. 1 John 3:8. Na yan po ang layunin ng Lord, kaya from heaven, He became a man to destroy the works of the devil. We too must engage in spiritual warfare. Ang pakikipagbaka natin ay hindi pakikipagbaka sa laman at dugo, kung hindi sa mga kaaway sa malataas na lugar, mga masasamang espiritu, mga tukso, mga bagay na naglipana sa ere, na pumapasok pa sa ating cellphone, sa ating smart TV. Pumapasok po yan mga kapatid, na ito po ay pakikipagbaka hindi sa tao o sa dugo o sa laman, kundi sa mga masasamang impluensya ng masasamang espiritu. We have to be wrestling mga kapatid and engage in spiritual warfare to destroy the works of the devil. Of course, we will not do this alone. The Lord is there to help us, mga kapatid. The Bible says that we should submit to God and resist the devil, and he will flee from us, mga kapatid. James 4:7. Na pag tayo po ay tinukso at ating pong dilabanan ng tukso, aalis at lalayas, mga kapatid, ang diablo. 2 bagay, mga kapatid, ang importante sa pakikipagdigma. 2F, faith and forgiveness. Kailangan may pananalig tayo sa ating Panginoon. 1 Timothy 1:18-19, Paul encourages Timothy to take the prophetic words given to fight the good fight of faith. Yung pagkakaroon ng pananampalataya, ito po'y pakikipagbaka. At mapapansin nyo, mga kapatid, kung inyo pong nahalata, bakit ang church kailangan pa? May papuri, meron pang prayer, meron proclamation. Kasi ito pong 3 bagay na aking nabanggit, worship or praise, yung ginawa natin kanina, mga kapatid, ito po'y isang uri ng offensive weapon laban sa diablo. At nagbibigay papuri sa ating Panginoon at the same time. Ang papuri, ang praise. Amen? Next is prayer. Ito po, mga kapatid, ay ginagamit nating sandata para tayo makipag-ugnayan sa Lord at ipag-pray ang ating kapwa. It is also an offensive weapon. And proclamation o pagpapahayag ng kabutihan ng Lord. Yung kanyang salita sa paligid, that is an offensive weapon. Offensive at this, hindi po siya nakasasakit. Amen? Pag tayo ba sumasamba, may nasasaktan? Pagka tayo ba ay nananalangin, nakakatulong pa nga, di ba? At pagka tayo po ay nagpoproklama ng kabutihan ng Diyos, di ba, ang dami pong nakikinabang sa mabuting balita ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Woo! Praise the name of the Lord.
So, yan po mga kapatid, papuri, Psalms 149. Prayer, Daniel 9 verse 2. Proclamation, Acts 2, 37-38. Alam nyo mga kapatid, hindi ko po sinasabi na wag nyo pong ihayag o i-proclaim ang John 3:16. Pero wag nyo pong kakalimutan para marinig agad ng tao yung katotohanan. Acts 2:38 agad. Amen? Kasi ang tao naniniwala naman na eh. Kaya lang, ang tanong nila ito, what shall we do to be saved? Acts 2:37 yan. Anong gagawin namin para kami maligtas? Sagutin mo na agad ng tamang sagot. Acts 2:38, magsisi, magpabautismo sa pangalan ni Jesus, at mapuspos ka ng banal na Espiritu. Palakpak sa Diyos. Forgiveness, pangalawa. Pagkatapos ang pananalig, paniniwala sa Diyos, mga kapatid, at ikay nagpupuri sa Kanya, ikay nananalangin. Paalala po sa mga professionals natin dito, napansin ko yung ating inaugural na prayer meeting sa virtual nitong Friday, wala po halos na mga professional. Hindi po kayo exempted. Lahat kailangan presente. Hindi lang sa Bible study sa Wednesday, pati na rin sa ating prayer. Kasi mga kapatid, importante sa church na ang powerhouse niya mainit at malakas sa pamagitan ng prayer ng mga mananampalataya ng Lord. So 8:30 rin po ito, lahat sana makahabol. We made it 8:30 because we know some of you will be commuting para umuwi sa inyong tahanan, and by that time, tamang-tama na kayo'y makasama sa ating Bible study Wednesday or Friday prayer meeting. Importante. Thank you, Lord. Praise, prayer, and proclamation. Next in line is forgiveness. Pagka tao ay hindi pala nagpapatawad, binibigyan niya ng puwang ang diablo para magtanim ng kapaitan sa kanyang puso. That's why, if you have faith but you have bitterness, it's not enough, mga kapatid, to be a worthy worker of the Lord. We need to be those who experience forgiveness or exercise forgiveness so that no root of bitterness will spring out and defile us. Hebrews 12:15. Ito para po mga kapatid ay madadamay yung maganda mong puso, layunin sa Lord dahil hindi ka nagpapatawad. Ang mangyayari, pait at tampo ang siyang mag-uugat sa buhay mo at madadama yung mga magagandang bagay sa iyong buhay na instead maganda na, nadamay pa sa pagiging bitter. Praise God. So going mga kapatid to the second, after stating that the Lord came to smash the work of the Lord or the work of the devil, mga kapatid, alam nyo, ang devil, Lord rin po siya. Lord of the air. And the second heaven, siya po yung hari ron. Pero may mas mataas pa, ang hari ng mga hari. Kaya siya po ang pinakamataas. To smash the works of the devil. Number 2, to shine for God. Para tayo kuminang, sumikat. Hindi yung sumikat na parang sikat na artista, hindi. Kundi kuminang, lumiwanag, to shine for God. What did John 12:27-28 says? Now my heart is troubled, and shall I say, Father, save me from this hour? No, it was for this very hour I came for this hour. Father, glorify your name. Then a voice from heaven, I have glorified it and will glorify it again. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito po ay para lalo, mga kapatid, ang mga manggagawa ay lumiwanag para sa Panginoon. Makita ang Lord sa ating mga buhay. Jesus came to glorify the Father. He came to bring honor and praise to the Father in heaven. Tatandaan nyo mga kapatid, kung papansinin nyo,
Pwede naman talaga ang Diyos lahat ang gumawa eh. But He cannot do it as a spirit. As God who is spirit, kailangan siya maging tao sa katauhan ni Jesus. That's why when Jesus came, He came, mga kapatid, on this earth to shine for God, to represent God. Hallelujah. Jesus came to glorify the Father. Glory may be described as an expression, manifestation, demonstration, personification of the invisible God. Ito po, mga kapatid, yung dumating ang Lord para ipakita at i-represent niya ang Diyos. Siya'y na tao, pagpapahayag, pagpapakita, pagpapatotoo, at pagpapasatao, pagbibigay ng katauhan sa Diyos na hindi nakikita. Yan ang ginawa ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So Jesus is the express image of God, Colossians 2:9. Sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng Diyos o ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. And church, we are His glory. Kailangan makita ng tao ang kalwalhatian ng Diyos sa atin, dito sa ating samahan. Dahil tayo po'y pinili ng Panginoon. At isa po sa gusto makita ng Diyos sa atin ay nakikita ng tao ang liwanag ng Kanyang iglesia kung saang komunidad siya ilinagay ng ating Panginoon. Thirdly, to send us into the world. To send us into the world. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." Ayan ha. Tapos mga kapatid, and with that, He breathed on them and He said, "Receive the Holy Spirit." John 20:21-22. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, saan ang galing ang banal na Espiritu? Kay Jesus Christ. Sa ating Panginoon Jesus, ayon dito sa sitas na ating binasa. Ano sinabi rito? Receive the Holy Spirit. Sino nagbigay nito? Ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kaya kung titingnan natin, sabi ng isang Christmas carol na gawa po ng ibang mga mananampalataya naniniwala sa tatlong persona, the Father gave the Son, and the Son gave the Spirit. And the Spirit gives us light. And the gift goes on and on. Maganda, no? Pakinggan. Pero doon sa kanyang awit na yon, nung ang nagbigay ay ang Panginoong Diyos, binigay ang anak, matapos ibigay ng Diyos ang anak, yung anak naman nagbigay ng Espiritu, hindi ba nagpapakita na ang pinakamalaking Diyos sa tatlo ay Diyos Ama? Kasi doon lang nanggaling si Jesus eh. At mas maliit ang Holy Spirit. Kasi ang nagbigay sa Holy Spirit sa tao, si Jesus, ang pangalawa, na pinadala ng Diyos, na Father ang tawag. Napapansin nyo? So hindi na po pantay yun. May malaking Diyos, may semi-laki Diyos, at mayroong maliit na Diyos. Lahat sila Diyos. Ay, pastor, hindi kami naniniwala sa tritheism. We don't believe in three God. We believe in three persons. Sana lahat po ng miyembro, gano'n ang pagkakaunawa. Dito po, malinaw. And Jesus breathed, hininga ng Panginoon ang mga taong ito and said, "Receive the Holy Spirit." Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Walang kagatol-gatol. Ang pinanggagalingan ng Holy Spirit, walang iba kundi sa nag-iisang Diyos lang. Kaya hindi po nakakapagtaka. Kasi pagka sinabi mong separate and distinct, hiwalay, mamayang konti, dito sa pang-apat, medyo maguguluhan na po tayo. Itutuloy ko na lang mga kapatid, dito sa send us into the world. Tayo po pinadala ng Lord dito sa lupa. Bagamat dati Diyos siya naging tao, sa panahon natin, tayo na po ang representative ng Lord. At gusto niya tayo padala sa mga lugar. At kung may awa ang Diyos, mga kapatid, at yung balita na magkakaroon po tayo ng church sa
lugar, mga kapatid, na hindi po natin akalain na magkakaroon tayo ron, ay mas malapit na po yung lugar na yon sa ilan nating mga kapatiran na nakatira ba nga malapit sa Rodriguez, Rizal. Baka sakali po na ang Diyos magbukas ng pintuan doon, at yan po ay plano ng Panginoon. Salamat, at ang Diyos, mga kapatid, ginagampanan niya ang kanyang pangako. We have been called to be witnesses. Ayan po, saksi. So parang lumalabas, central po ang church natin dito. Pero pagka ang Diyos nagbukas ng mga churches sa mga outposts, sa Rizal, sa Cagayan, of all places, mga kapatid, baka sa Cagayan pa po tayo magkaroon ng gawain pa na addition. Praise God. At siguro ay ang sabi po kasi, that we should be witnesses in Jerusalem, in Judea, and in Samaria, and to the whole world. Palaki ng palaki, from the center, Jerusalem, to Judea, and to the outskirts of Samaria, up to the ends of the world. So yan po ang scope. Kaya kung kayo po mag-abroad, isa po siguro sa gagawin ng Diyos sa inyo, hindi lang po hanap buhay. Kasama rin na itatatag nyo ang gawain ng Panginoon sa lugar na yon. Magbubukas po kayo ng chapter ng High Calling Christian Center, kung saan po kayo pupunta, ilagay nyo yung bandila ng iisang Diyos na buhay, pangaral mo ang katotohanan, shine for the Lord, and be sent by the Lord. We need to plant churches in every nation. Kaya nga po, mga kapatid, yung ating mga kapatiran sa lugar na gitnang silangan, atin po silang ini-encourage na magkaroon ng gawain doon. Kasi hindi lang sa bansa natin, dapat may ganitong gawain. Kundi ito'y kakalat sa lahat ng bansa, syudad, komunidad, village, komunidad at, nasabi ko na yon, subdivision, mga kapatid, etc. Next, the Bible states that the Lord came to this earth from heaven to set apart His bride. Para niya, mga kapatid, ibukod o nakabukod ang kanyang babaeng pakakasalan. Walang iba kundi ang iglesia. Wow, mga kapatid. Titus 2:14, Jesus Christ who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Bukod tangi, mga kapatid, ang iglesia. Bukod tangi kayo na pinili mula sa mundong ito, sinala ng Diyos para makabilang sa iglesia na bandang huli ikakasal kay Kristo Jesus. Palakpak! Jesus wants a bride who is pure, faithful, devoted. A bride who will serve Him with all his or her heart. A bride who is washed in the blood, operating in faith, allowing God's Word and God's Spirit to lead her and guide her. And a bride who is passionately devoted to worshiping Him and Him alone. Mga kapatid, mga kaibigan, sasabihin ko sa inyo, hindi talaga makalulusot na pagkaisa lang talaga isa. Hindi mo pwedeng sabihin, you are my only one. Pero marami ka namang iba. Sinabi mo lang, you are my only one. Yung pala, yung kanyang binagbigyan ng Valentine card, you are my only one. 10 yung mga you are my only one na Valentine card na pinadala niya sa gusto niyang maging nobya. Sa Diyos, mga kapatid, malinaw. Isa lang talaga ang sinasamba natin. Isa lang ang ating magiging katipan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Wala siyang katulad. Isa lang siya. Hindi siya tatlo. Huwag po kayo maguluhan. Kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, natanggap mo na rin ang Ama. Kasama po siya. Pero ang hindi kasama yung spirit niya. Pero sa
Spirit, kay Kristo rin. Palagpakan po ng Panginoon. Church, isa lang ang ating sasambahin. Fifth, to seek and to save the lost. Why did Jesus come to this earth from heaven? Being a God, He became a slave in a form of a man. Why? To save and to seek the lost. For the Son of Man came to seek and save the lost. Luke 19 verse 10. Naparito ang Panginoon upang tayo hanapin at para iligtas ang mga nangawala. Jesus wants to go and seek the lost, make disciples so that we can and bring others to the place of maturity so that they can also go. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, hindi lang pala tayo ang gustong iligtas ng Panginoon. Huwag mong iisipin na kaya ka nasa church parang ito po isang samahan, parang country club, para ito mga tao lang nagkakaisa, luminiwala sa isang paniniwala. Kaya ka sumasama. Hindi. Mas malalim po, mga kapatid. Ang gusto ng Lord, ikaw na blines niya, na ilinigtas niya, mag-mature. Pag nag-mature ka, ikaw naman magdi-disciple at mag-share at magtuturo ng mga alam mo ka sa Lord sa bagong Kristiyano at pananampalataya. At habang kayo ay lumalago sabay-sabay, yung bata, mga kapatid, nagmamature na rin, isang araw, pag ikaw'y pinadala kung saan, yung naiwanan mo na na-train mo, isang araw, siya'y magmamature din, isang araw pwede na rin siyang ipadala sa lugar na pwede siya kuminang at magproklama, magpahayag ng salita ng Diyos. Palakpak sa ating Panginoon. We also must make disciple. Paalala ko po sa ating discipleship leader, ito yung sinasabi na dapat raw natin gawin. Number 1 is baptizing them in Jesus' name and fill with the Holy Spirit. Acts 2:38 pa rin, ano? Second is to teach them to live by the Word and controlled by the Holy Spirit. And third, opening doors for opportunity and maturity so that all may grow in the faith. Sabay-sabay lalago. Pati yung mga bago, naiintindihan nila, ano ba itong marriage na ito? Ano ba itong bride of Christ? Ano ba itong discipleship? Unti-unti nyo malalaman at maliliwanagan para yung kalooban ng Lord, yung nilakad niya dati na pinatunguhan niya, yung pamamaraan niya, ganun din ang pamamaraan natin. After all, we are the church. We are the Christian church. Sino ba sinusunod natin? Ang Panginoon. Sino pa? Ang alagad. Pagka walang sinabi ang Panginoon Jesus at ang mga alagad tungkol sa isang bagay na hindi naman sinabi sa Bible, hindi po natin pinaniniwalaan at tinuturo. Kasi tayo sumusunod kay Kristo. Sumusunod tayo sa mga alagad ni Kristo. Kasi yung mga alagad hindi naman hihiwalay sa katuruan ng ating Panginoon. Sixth, to serve. Maglingkod. Sabihin niyo sa inyong katabi, maglingkod. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life for a ransom for many. Matthew 20:28. Sabi po ni Martin Luther King Jr., he once said, everybody can be great because everybody can serve. Ang lahat ng tao pwedeng maging dakila kasi pwede raw tayo lahat maglingkod. Oh, hallelujah. As love is the fulfillment of the law, Romans 13:8. Ang katuparan ng batas ay ang pag-ibig. Kailangan natin makita sa ating komunidad mga tao na nakakaunawa sa panaginip na ang sanlibutan ay kailangan nating dalhin sa Lord, world evangelism, and we should be prepared to serve the vision in very practical things or ways. Hallelujah. Kailangan handa tayo. Pag pinag-usapan na yung paglago, kailangan naroon tayo. At we have the faith
And if we have to forgive someone, we have to be forgiving. So we ask not to plant a bitterness in our hearts that can defile us. Continue to serve the Lord. Seventh, second to the last, to speak the truth. Truth, katotohanan lang po. You are right in saying, I am king. In fact, for that reason I was born. And for this I came to this world to testify of the truth. Everyone, the side of truth, listen to me. Lahat raw ng mga naniniwala sa katotohanan, walang magawa kung hindi makinig at sumunod kay Kristo Jesus. Bakit hindi? Siya ang katotohanan, siya ang buhay, at siya ang daan. Praise the name of the Lord. John 18:37. Jesus said that we are blessed not just because we know the truth, but because we do the truth. Nakuha nyo? Hindi lang natin alam ang katotohanan, kundi we apply the truth that we already knew. John 13:17. Truth applied in our lives. So mga kapatid, we have come to the last. Ito po yung importante na dapat natin gawin. Gayahin yung ginawa ng Lord. Not to say we can approximate what Jesus can only do. Siya nga lang talaga bukod tanging nakagawa nun. Pero ang paalala niya sa tagasunod niya, sumunod tayo dun sa pinasimulan niya. Kung saan siya dumaan rin daw tayo. Kasi yun ang daanan na dapat dinadaanan ng mga tunay na mananampalataya sa mga huling panahon. 8 is to share abundant life. Kaligtasan pa rin ang daladala ng ating Panginoon. Kung tayo po idadaan doon sa parehong daanan, daladala natin yung mensahe, pero ang ating diwa, ang ating pananaw, na kay Kristo pa rin. Kasi si Kristo po ang tagapagligtas, hindi naman po tayo eh. But we become the personification of God as the church. Nakakuha niyo po? In the absence of Jesus as the personification of God Himself, He has transformed the church to become the personification of God in a way sa sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. We represent Him. Hallelujah. The thief come only to steal and to kill and to destroy. But I come that they may have life and have it more to the full. John 10:10. Tama yung inyong pinili na pananampalataya. Wala kang talo. Pero sasabihin ko sa inyo, kung marami pong mga horror stories, hindi lang po sa sanlibutan, pati sa mananampalataya, ang akin lang masasabi, kung merong mga bagay na akala mo hindi mangyayari sa iyo dahil ikay mananampalataya, dahil niligtas ka naman na ng Diyos at yun ang pinaka-importante. At kung merong darating na mga dagok at pagsusubok sa buhay natin, kaya natin. Kasi hindi tayo mag-isa. Kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Kanyang banal na Espiritu. He will help us in our time of need. To share, hallelujah, the abundant life. Jesus came to make our life full. Ayaw ng Diyos na tayo po ay naghihikahos at nahihirapan, mga kapatid. Bagamat kasama po ang hirap para matutunan kung ano talaga buhay. Paano kung ikay nasanay sa sarap at sa ginhawa at hindi ka namulat sa katotohanan na hindi ganon ang realidad ng buhay. Marami pong mga magulang ganito ang sistema. Ayaw ko mahirapan ang aking anak. Ako ang maghuhugas. Ako ang maglalaba. Ako maglilinis ng bahay. Ayaw kong masaktan yung kanyang ceramic na kamay. Ako na lang. Ano nangyari sa mga anak? Lumaki. Nung nagsarili,
hindi magkumahog, hindi kaya. Gusto umuwi sa bahay. Kasi sa bahay may tagahugas, may tagalaba, may tagaplantya, may tagalinis. Oh, mga magulang, turuan ninyo ang inyong mga anak na pagka sila lalaki, malaking porsyento sila magtatagumpay. Teach them to stand on their own 2 feet, that they be independent when the time comes. And the time comes na ikay wala na sa mundong ito, yung mga anak nyo, walang problema, kayang gawin ang dapat nilang ginagawa. Hindi yung lahat ginagawa ni nanay. E siyempre, yung nanay, nahirapan, sabihin niya, o tatay, dito, tumulong ka rin. Yung mga anak, anong ginagawa? Problema. Kailangan palakihin ang ating mga anak sa turo ng Panginoon. Disiplinado, marunong, responsible. Wala nang pumapalakpak. The devil has come to rob. Alam nyo, kung minsan, Christian living, Christian family, happy life dapat. Bakit parang minsan, lalo pang minsan nagmagulo? Kasi yung diablo nakikigulo. Ginugulo niya yung kaayusan ng ating mga pamilya. He comes to rob and to diminish the quality of life that we have. Mataas na ang layunin ng Diyos na quality of life na gustong ibigay sa atin ng Diyos. Pero ang diablo gusto niyang guluhin para ikaw mauga sa iyong pananampalataya. Ngunit, but Jesus came so we may enjoy the fullness of life. Ayun naman. Kung merong pumipigil, alam natin na ang Panginoon na parito na para yung fullness ng kanyang pangako at blessing, makamtan mo ng buo at hindi lang tingi-tingi. Buo mo matanggap ang pangako niya. Thank you, Lord. In order to walk as Jesus walked, in conclusion, we need to be gripped by the mission of Christ. Kailangan ito na yung parang umagaw sa ating atensyon sa ating buhay. Yes, meron tayong trabaho. Yes, meron tayong ginagawa. Yes, meron tayong plano. Pero yung malaman mo yung trabaho ng church sa lupa ay meron siyang gustong gawin na kaligtasan. Hindi lang para sa mga mahal natin sa buhay, kundi para sa mga hindi pa rin natin kilala at para sa lahat ng tao. Sana ito yung makuha nating vision at to make it our own. Hindi lang vision ni Christ ito, kaya siya napunta dito sa lupang ito. Gusto niya nung siya'y umalis na at umupo na siya sa nag-iisang trono ng langit. Makita niya tayo. Tayo na ang nagpapatuloy ng kanyang iniwanang gawain. Siya na nagsimula, siya rin magtatapos. Tayo lang ay napasama rin doon sa journey. What an opportunity to be part of the end time harvest. Ang ganda. Hindi tayo na itsapwera. We are not left behind. Kasama tayo sa mga huling panahon. Pagligtas ng mga kaluluwa sa tulong ng ating Panginoon. Walking where He walked. Hallelujah. Our vision is to become like Him. As we understand what He came to earth, so we may understand what we must all do. And in ending, Paul had a vision of Christ and it changed his life. Binago po ng Panginoon ang buhay ni Pablo. And he told King Agrippa that he was not disobedient to the vision from heaven. Acts 26:19. Yung hari, wala namang kamuwang-muwang eh. Anong vision galing sa langit yan eh? Hindi naman ako naniniwala sa Diyos. Pero sinabi niya, yung katotohanan, hindi ko tinalikuran ang panaginip na binigay ng Diyos sa akin mula sa langit. Kaya yung hari na walang kamuwang-muwang, nagising yung kanyang, ang tawag dito, yung kanyang, ano bang tawag doon? Yung kanyang curiosity. Ano itong sinasabi ni Pablo? So from then on, shinare naman ni Pablo yung dapat marinig ni King Agrippa. We too, tayo rin,
we need to have the revelation of Christ's mission, to embrace wholeheartedly the vision of the church, and to walk where Jesus did walk.